Marina Regional Director, PCG Zamboanga Station Commander at ilan nilang tauhan tinanggal sa pwesto dahil sa paglubog ng MB Tricia Kirsten 3. Iba't ibang grupo muling magtitipon sa February 25, kasabay ng ika-40 anibersaryo ng People Power. Ilang senador may agam-agam pa umano sa nilalaman ng Blue Ribbon Committee report kaugnay ng flood control anomaly. Magiging pagtrato ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, huhusgahan ng publiko. Kontrobersyal na Rolls-Royce ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya, nabili ng isang igorot. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Maraming senador ang pipirma sa Senate Blue Ribbon Committee report sa ginawang investigasyon sa flood control scandal. Gayunman, ayon sa isang senador, may reserbasyon o agam-agam pa umano ang mga ito. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May mga kasamahan ako na kukulangan. May mga kasamahan naman ako na sinasabing sobra. So may mga kasama naman ako sinasabi na may problema sa wordings. Kailangang repasuhin at rebisahin ang draft ng Senate Blue Ribbon Committee report sa mga investigasyon sa flood control projects ng pamahalaan. Ito ang inihayag ni Senator Erwin Tulfo, Vice Chairperson ng Blue Ribbon, na anyay batay sa puna ng mga kasamahan niya sa komite. Paliwanag ng nakababatang Tulfo, hindi naman tutol sa committee report ang mga miyembro ng komite. Ngunit maging ang ilang miyembro ng minorya ay nakukulangan din dito kung saan ilang personalidad ang hindi nila kasama sa committee report. Ayon kay Senador Tulfo, hindi niya pa natatanggap at nakikita ang kopya ng isinasapinal na committee report. Ngunit kukwestiyonin niya ang pagpirma dito kung kulang ang report o hindi alinsunod sa kanyang kagustuhan. Plano nga sana namin is dalhin po yun sa floor, magpirmahan. Kailangan pumirmang 11. Merong grupo, yung halos lahat doon sa 11, ang mangyayari, I think doon sa 11, parang 3 lang ang okay sa kanila. Pero sa amin, karamihan ng members ay magsasabi, sabi nila, magsasign daw sila. Pero may nakalagay down with reservations and amendments. Dilinaw din ni Senator Erwin Tulfo na sa kanyang pagkakaintindi noong magsimula ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Blue Ribbon ay ito-turn over sa mga kaukulang ahensya. Ganito rin anya ang sinabi noon ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng komite. Ang sinabi po, at naalala ko po, babalikan ko po yung notes ko, ang sinabi pag nag-start na mag-file ng kaso ang ombudsman, ang DOJ, ang ICI, then that's the time na ito turn over na namin yung mga documents namin para in support doon sa mga kaso. Kung yung mga tatlo namin kasama, di bahala na po. Yun ang pagkaintindi ko. Wala naman po sinabi nung nag-umpisa po ito na we will file charges. Nauna nang sinabi ni Senador Ping Lacson na irerekomenda na lang ng komite na isailalim sa preliminary investigation ang mga sangkot umano sa flood control anomaly. Kumpiyansa din ito na makakakuha sila ng sapat na bilang ng pirma para sa naturang committee report. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na hindi nakadepende ang kanyang tanggapan sa isusumiting report ng Senate Blue Ribbon Committee. Para pa kay Remulla, tila politika ang rason kung bakit nagkaroon ng pagrebisa sa naturang Blue Ribbon Report. Ito ang balita ni Van Alvarez. Basta sa amin, kung meron kami makukuha na impormasyon sa Blue Ribbon, di mabuti. Kasi nga, makakatulong sa trabaho. Yung trabaho namin naman does not rely on the Senate. Nakagkataon lang
na maganda yung mga sinimulan ng Blue Ribbon Committee under the leadership of Senator Ping Lacson. Hindi nakadepende ang trabaho ng Office of the Ombudsman sa mga isusumite lamang na impormasyon ng Senado. Ito ang pinanindigan ni Ombudsman Crispin Remulla pagdating sa mga isinasagawang investigasyon na may kinalaman sa flood control scandal. Inamin nito na maraming facts at testigo ang naglabasan sa mga isinagawang Senate Blue Ribbon Committee hearing na malaking tulong sa kanilang ahensya. Ayon pa dito, evidentiary value o bigat ng mga ebidensya gaya ng mga testimonya ng mga testigo ang kanilang habol sa isusumiteng Blue Ribbon Committee report ng Senado. It guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Kahapon, kinumpirma ni Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson na nagkaroon ng revision sa kanilang draft. Si Ombudsman Remulla may komento sa nangyaring pagbabago. It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Pero yan, may negotiation yan, may compromise yan. Ayon pa kay Ombudsman Remulla, una nang nakipagpulong ang kanilang ahensya sa Senado kaugnay ng isusumiting report ng naturang komite. Anya, bagamat may mga nangyaring revision, ang mahalaga ay ang nilalaman ng naturang report at hindi ang politikang nakapalibot dito. At least, yung pagkapangalan sa kanila at yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Samantala, tiniyak naman ni Remulla na nahihinog na ang mga kasong isasampa nila sa korte at kaabang-abang ang mga mangyayari sa mga susunod na buwan kung saan marami anyang trabaho ang kanilang gagawin. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan ang inihaing urgent motion for inhibition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Nakasaad sa resolusyong inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kahapon na walang sapat na batayan para mag-inhibit o magbitiw sa paghawak ng kaso ni Revilla si Associate Justice Carl Miranda. Una nang iginiit ng kampo ni Revilla na hindi dapat si Associate Justice Miranda ang humawak ng kaso dahil kapatid nito ang naging legal counsel ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa mga nakaraang Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo si Revilla na magpakita ng anumang ebidensya na magpapatunay ng pagiging hindi patas ni Miranda. Iginiit ng korte na walang sapat na batayan ang mga alegasyon upang mapatunayan ang umano'y bias o prejudice ng maestrado sa paghawak ng kaso. Kaugnay ng desisyong ito ng Sandigan Bayan, inaasahang matutuloy na ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay Revilla sa kasong malversation sa darating na Lunes, February 16. Umaapila ang Makabayan lawmakers sa Office of the Ombudsman at Kongreso na imbestigahan at ebidensya kaugnay ng umano'y direktang paglahok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa matinding katiwalian sa mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ito ay matapos ihayag sa plenaryo ng Kamara ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may hawak umano siyang record ng komunikasyon sa pagitan ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at PBBM kaugnay ng delivery ng kickback mula sa budget insertions. Si Bersamin umano ang runner at bagman ng Pangulo. Ligtas ng 1 taon mula sa impeachment si PBBM matapos tuluyang i-dismiss ng Kamara ang reklamong impeachment laban sa kanya. Samantalang immune from suit o hindi rin maaaring sampahan ng anumang kaso si PBBM. Dapat imbestigahan ang mga officials na yan, dapat magkaroon ng pananagutan, hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito, nandyan yung committee natin on good government and public accountability, nandyan din ang Blue Ribbon Committee,
itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat imbestigahan at dapat magkaroon ng pananagutan. Publiko ang huhusga kung pareho ang gagawing pagtrato ng Kamara sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga reklamong inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang pahayag ng Makabayan Bloc matapos tiyakin ng tagapangunang ng House Justice Panel na kung anong naging approach ng komite sa pag-handle ng impeachment complaints laban kay PBBM ay gayon din sa mga reklamo laban sa Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Publiko ang husga kung sa tingin nila ay magiging pantay ba ang pag-handle sa dalawang complaint. Patuloy na sinusuportahan ng mayorya ng House members ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling may matinding hidwaan kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, titiyakin ng mga kaalyado ni PBBM na makalulusot ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee at kahit sa plenaryo. Hindi katulad ng impeachment complaints laban kay PBBM na kaagad na dismiss ng Kamara. Publikoan niya ang makakakita kung may pantay bang pagtrato ang House of Representatives sa impeachment complaints laban sa Pangulo at pangalawang Pangulo. Ang Makabayan lawmakers ay parehong endorsers ng mga reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan. Kung yung mga standards na sinasabi natin ay labis-labis ang in-apply sa impeachment complaint laban sa Pangulo para ibasura to, ganun din kaya ang gagawin o baka naman magiging mas maluwag. So, it remains to be seen. Si Kabataan Party List Representative Rene Co may alalahanin naman sa posibleng epekto sa pagdinig ng pinagtibay na bagong patakaran ng House Committee on Justice sa pagtukoy ng sufficiency in substance o bigat ng batayan sa reklamong impeachment. Partikular na kung may authenticity ba ang mga ebidensyang kalakip ng reklamong impeachment. So itong additional rule or na pinagbotohan pa, hurdle talaga yan. And we have House Committee members, no, Committee on Justice members that said na impractical po talaga to. Hindi po ito nakabatay sa usual practice or rules of the court, no, kung saan mas sanay sa hearings na to. And kung napakadami ng attachments mo, wala pa nga tayo sa hearing proper, matatagalan pa tayo sa pag-hurdle lang ng sufficiency in substance portion. Bago ito, tiniyak ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na ipatutupad ng komite ang kaparehong deliberasyon sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. I wish to reiterate, we are assuring the Filipino people kung ano po ang naging approach, parameter at deliberations ng Justice Committee with respect to the impeachment complaints against the President. We will be adopting the same for the purpose of evaluating the impeachment complaints against the Vice President. Sa uling plenary session ng Kamara ngayong linggo, wala pang nangyayaring referral ng 3 impeachment complaints laban sa Vice Presidente sa House Justice Committee. Ngayong Miyerkules, February 11, ang ikatlong session day mula nang ipadala sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji III ang unang 2 reklamong impeachment laban kay VP Duterte noong February 5. February 9 naman ang i-refer sa Office of the Speaker ang ikatlong impeachment complaint. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nakatutulong sa pagpapalakas ng maayos at masiglang bilateral relation ang ginawang hakbang ng China na ipagbawal ang pagpasok ng mga opisyal ng Kalayaan Group of Islands sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ito ang reaksyon ng Department of Foreign Affairs matapos ideklara ang China bilang persona non grata ang ilang lokal na opisyal ng bayan at pagbawalan silang makapasok sa kanilang teritoryo. Ang hakbang ng China ay kasunod ng resolusyon ng kalayaan na pagbawalan ng Chinese diplomat na si Jing Xuan na tumuntong sa mga isla na nasabing munisipalidad. Patuloy na nananawagan ng DFA na pairali na maingat na diplomasya at mga hakbang na magtataguyod ng maayos na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
Iginagalang ng Malacanang ang Senado at China sa kanilang freedom of expression. Ito ang pahayag ng palasyo sa gitna ng tila world war ng ilang senador at opisyal mula sa Chinese Embassy. Sa kabila nito, hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ay rumirespeto sa kalayaan ng pamamahayag. Kung may kalayaan po ang China sa kanilang pamamahayag, ganun din naman po ang sino man na Pilipino at kung ano man din po ang inihayag ng Senado. Inirerespeto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng Senado at ng China na maghayag ng kani-kanilang mga pananaw. Ito ang sagot ng Malacanang na tanungin kung ano ang reaksyon nito sa pagbatikos ng Chinese Embassy sa Senate Resolution No. 256 na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na kumukwestiyon sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nananatili ang polisiya ng administrasyon sa relasyon sa China na firm but diplomatic. Dagdag ng Malacanang, nananatiling matibay ang paninindigan ni Pangulong Marcos ukol sa usapin sa West Philippine Sea. Again, the President is very clear on that issue. The President says that we have a firm stance on our position with regard to our rights and interests over our own territory and over the West Philippine Sea. Sa tanong naman kung handa ba ang pamahalaan na tapatan ang tila pagiging palaban ng bagong Chinese Ambassador na si Jing Quan, sagot ni Yusek Castro, hindi po kasi natin masasabi na ang pagiging palaban ay siyang magiging magandang solusyon para maayos kung ano man ang sigalot sa bansang China. So kung sila man ay palaban, meron naman po tayong paraan na legal, diplomatic, na pwedeng makapag-ayos ng anumang issue. Hindi na rin anya saklaw ng pamahalaang Pilipinas ang naging desisyon ng China na iban ang 17 opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na pumasok sa Beijing, Hong Kong at Macau. Kung ano man po ang naging desisyon at polisiya ng China ay hindi naman po natin to saklaw. Katulad din po ng hindi nila dapat masaklawan kung ano po ang nagiging desisyon ng administrasyon na ito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipaubaya na ng Senate Committee on Foreign Relations sa Department of Foreign Affairs o DFA ang mga bagong buwelta ng Chinese Embassy laban sa Senado. Tugon ito ng komite sa muling pagbatikos ni Chinese Embassy spokesperson Jiling Pen sa Senado. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, bagong halal na chairperson ng Foreign Relations Committee, nais niyang bigyan ng pagkakataon na maipatupad ang Code of Conduct. Paubayan na muna natin sa Department of Foreign Affairs kasi mayroong Code of Conduct. The good thing about this Code of Conduct, dati ayaw nilang tanggapin ng China. Di ba? Ayaw talaga na, walang Code of Conduct, we will not respect the arbitral ruling. At least dito siguro, since Code of Conduct na ito, binuo, ginagawa ngayon ng 4 na bansa, mukhang according to Secretary Lazaro, mukhang amenable naman daw ang China. Para naman kay Senador Francis Pangilinan, batay sa mga pangyayari ay nasa DFA na rin ang bola para depensahan ang institusyon ng Pilipinas. The ball now is in the court of the Department of Foreign Affairs. And of course the Office of the President. So we urge them to act in defense of our institutions. Yan ang panawagan natin sa DFA. And they should act right away. Isang senior citizen na namilipit sa sakit ng kanyang tagiliran ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Cagayan de Oro City. Umalalay sa transportasyon ng pasyente ang team upang ito ay madala sa ospital at makapagpatingin sa kanyang kondisyon. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Diri na, pero diri wala. Wala ni diri. Sakit di kayo kan kalit bitaw. Maginit nung tako karon maglisod mo kung tindog.
Sa kahilingan ng mga kaanak, isang 66 anyos sa lalaki mula sa Zone 3 Upper Bulwa sa Cagayan de Oro City ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team nitong Lunes, February 9. Namimilipit ang lalaki at iniinda ang di maipaliwanag na sakit sa kanyang kaliwang balakang. Sa di kalayuan ay naka-duty ang team ng UNTV News and Rescue at dito nakiusap ang pamilya na kung maaari ay madala ito sa ospital. Agad namang nagtungo sa kanilang bahay ang team at sinuri ang vital signs ng pasyente. Gabi. Medyo iklisyon kay kumpad. Lakaw. So kato siya nga pain, butang na to, kaya ang pinakasakit. Ito ang karoon din sabi. So, butang na to sa 10 karon, 10 ang pinakasakit. Tapos 1 ang dili sakit unsa man sa kanana. Halos man ganang kwanta ka lang naalan sa sakit gamay. Ang ito yung kalit kay sakit. So, unsa man bisa severe siya? Stabilizer 9. Ang pinakasakit. Ito kayo. Dito yung Patuloy ang monitoring ng team sa pasyente habang nasa biyahe patungong J.R. Borja General Hospital kung saan siya mas matitingnan sa kanyang kalagayan. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli magkasama-sama ang iba't ibang grupo para magsagawa ng malawakang kilos protesta laban sa korupsyon. Isasabay nila ito sa pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution ngayong buwan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Naghahanda na ang ilang civil society organizations at religious group para sa darating na February 25, kung saan nakatakdang ganapin sa People Power Monument at EDSA Shrine ang ikatlong yugto ng Trillion Peso March laban sa korupsyon at political dynasty sa bansa. Ayon sa Caritas Philippines, nananatili ang kanilang panawagan mula pa noong una silang magsagawa ng Trillion Peso March. Ang pagpapanagot sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa mga proyekto ng gobyerno na siyang sigaw rin ng iba pang lalahok sa malawakang kilos protesta. Mahalagang panawagan yung pag-amin ng mga mesala at pagbabalik ng perang nanakaw at hustisya, kung anong karampatang parusa dapat magawa yun. Doon mangyayari yung paghihilom. Taliwas sa nakasanayan ng ilan, idineklara bilang isang special working day ang February 25 o ang EDSA People Power Revolution. Ibig sabihin nito, nananatiling bukas ang lahat ng tanggapan ng gobyerno, pribadong kumpanya maging ang mga paaralan sa buong bansa. Ngunit sa nalalapit na paggunita ng anibersaryo ng People Power Movement ngayong taon, hinihikayat pa rin ang publiko na sumali sa kilos protesta. We recognize it's a big ask, no? It's a special working day. There's a lot people, we all have our different responsibilities, but one of those responsibilities is what goes on in this country, no? And so we ask people to take that stand on corruption. Ayon kay Kiko Aquino D, isa sa kasapi ng buhay ang People Power Coalition, sa ngayon ay wala pa silang tiyak na bilang kung ilan ang inaasahang makikiisa sa kilos protesta. Ngunit asahan aniya na hindi lamang sa Metro Manila magkakaroon ng mga pagkilos, kundi maging sa ilang probinsya ng Pilipinas. Again, ang panawagan po natin ay kung mahalaga sa atin yung issue ng korupsyon, yung issue ng kasaysayan, magsilabas naman po tayo sa araw ng February 25, pero I make no other comments as far as the crowd is concerned. Layon ng Trillion Peso March Part 3 na pagkaisahin at pakilusin ang mga Pilipino mula sa iba't ibang panig ng bansa at sektor ng lipunan upang labanan ang nangyayaring sistematikong korupsyon sa pamahalaan. Hangad din ang nasabing pagkilos na magkaroon ng pangmatagalang aksyon at reforma.
Sa ngayon ay isinasapinal pa ng mga grupo ang kanilang magiging programa sa darating na February 25. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang inilipat sa mga lokal na pamahalaan ang obligasyon sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa kanilang mga nasasakupan. Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maayos na maipatutupad ng mga lokal na opisyal ang proyektong infrastruktura na ito ng pamahalaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Ang sabi ko nga sa kanila, sa lahat, sabi ko, paano yan? Baka magka-problema ulit sa Ghost Project at saka sa substandard. Sabi ko, hindi uubra yan pagka sa LGU. Hindi uubra yan dahil ang tao mismo ang kaharap ninyo. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magkakaroon ng ghost o substandard classrooms ngayong ang pamamahala sa proyekto ay isinasa ilalim na sa mga local government units o LGUs. Kanina, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng Department of Education at mga LGU ukol sa pagtatayo ng mga silid-aralan. Sa ilalim ng MOA, ang mga lokal na pamahalaan ang mangunguna sa konstruksyon, replacement, rehabilitasyon at improvement ng mga classroom sa kanilang nasasakupan. Kabilang ang procurement, supervision ng contractors at araw-araw na implementasyon ng proyekto alinsunod sa National Procurement at Building Regulations. Samantalang ang DepEd naman ang tutukoy sa priority schools, magbibigay ng standard classroom designs at technical specification at magsasagawa ng oversight sa pamamagitan ng pag-review ng mga plano, pag-validate ng natapos na proyekto at pagtiyak na nasusunod ang national standards sa kaligtasan at accessibility at kalidad. Ang pondo ng DepEd para sa classroom doon sa lugar ninyo, imbes na idadaan pa sa national government hanggat maaari, basta't kaya naman ng LGU, karamihan naman ng ating probinsya ay kayang-kaya magpatayo ng classroom, ay sa inyo na ida-download ang pondong yan. Binigyan din naman ni Pangulong Marcos ang halaga na matugunan agad ang malaking kakulangan sa silid-aralan dahil marami anyang mga estudyante at guro ang nagsasakripisyo dahil sa classroom shortage. As of December of last year, we have a classroom shortage that amounts to a stunning 145,000 units. How we have allowed this to become such a bad situation, I cannot understand. Aabot sa 4,000 mga bagong silid-aralan ang tinatarget na maitayo sa unang bahagi ng proyekto. In total, the first tranche will deliver 4,000 new classrooms nationwide, which we hope will directly improve the daily learning and teaching experience. Tiniyak naman ng palasyo na babantayan pa rin ng national government ang pagpapatupad ng mga proyekto na ito. Sa gitna na rin ng pangamba na maaaring mauwi pa rin sa korupsyon ang classroom constructions ng mga LGU. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, 9 na biktima ang nasawi habang 27 ang sugatan sa mass shooting sa naganap sa Western Canada matapos targetin ng sospek ang isang paaralan at isang bahay bago umano ito magpakamatay. Ayon sa Royal Canadian Mounted Police, 7 sa mga biktima ang binaril sa Tumbler Ridge Secondary School habang 2 pa ang natagpo ang patay sa isang bahay na pinaniniwala ang konektado sa insidente. Nagpahayag ng matinding pagdadalamhati si Canadian Prime Minister Mark Carney at nakiramay sa mga pamilya ng mga biktima habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pamamaril.
Dumating na sa Estados Unidos si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa muli nitong pakikipagpulong kay US President Donald Trump. Ang pulong ay magaganap sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng US at Iran kaugnay ng nuclear capability ng Tehran na gustong pigilan ng Washington. Bago umalis sa Israel, kinumpirma ni Netanyahu na isa sa inaasahang pag-uusapan ng dalawang lider ang negosasyon sa Iran at ang panawagan nitong itigil ng Iran ang uranium enrichment nito at bawasan ang suporta sa mga grupong gaya ng Hamas at Hezbollah. בנסיעה הזאת אנחנו נדון בשורה של נושאים, עזה, האזור, אבל כמובן בראש ובראשונה במשא ומתן עם איראן. אני אציג בפני הנשיא את התפיסות שלנו לגבי העקרונות במשא ומתן, העקרונות החשובים, ובעיניי הם עקרונות חשובים לא רק לישראל, אלא לכל מי שבעולם רוצה שלום וביטחון במזרח התיכון. תודה רבה לכם. Nauna nang sinabi ng Iran na hindi nito isusuko ang karapatan ng bansa sa nuclear power hanggat hindi niluluwagan ng Amerika ang mabibigat na economic sanction nito. Samantala, nagabala si Trump na handa ang Amerika na kumilos kung mabibigo ang diplomasya. Ngunit nananatili umano ang posibilidad ng isang kasunduan. Tumaas ang tensyon sa Kongreso ng Estados Unidos sa pagitan ng ilang mambabatas at mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement o ICE sa gitna ng pagdinig kaugnay ng immigration crackdown na ipinatutupad ng administrasyon ni US President Donald Trump. Una nang binatikos ng publiko ang nasabing programa ng pamahalaan matapos ang pagkasawi ng ilang sibilyan sa gitna ng mga operasyon. Ito ang balita ni Lynn Perez. The President tasked us with mass deportation and we are fulfilling that mandate. Thanks to the resources provided by this Congress, we are ramping up detention capabilities and removal flights daily. In the last year alone, we conducted over 475,000 removals. It's a brutal reality that criminal immigration today is organized by sophisticated, ruthless, transnational criminal organizations. These include cartels and transnational gangs. Harapan at walang pag-aalinlang ang ipinagtanggol ng mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement or ICE ang utos ni US President Donald Trump na pabilisin ang pagpapatupad ng mga deportasyon sa mga illegal aliens sa Amerika. Pero para sa ilang mga mambabatas, hindi lamang numero ang usapin, kundi ang paraan ng pagpapatupad at ang posibleng paglabag nito sa karapatan ng mga tao. Isa sa mga pinupuna ang paggamit ng puwersa ng mga operatiba lalo na matapos ang pagkasawi ng ilang individual na nagresulta sa mga protesta. Tinanong din sa pagdinig kung sapat ba ang mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Yes, sir. Every deportation officer special agent are trained in secondary weapons, which include the taser, OC spray, and baton. And those are made available. Kasama rin sa napag-usapan ng transparency ng mga operasyon ng ICE. Kasunod dito ng mga panawagan na pagsuotin ng body camera ang mga agents na kasama sa operasyon upang masiguro ang pananagutan sa bawat trade. Pagmamalaki naman ng Customs and Border Protection na dahil sa pinaigting na operasyon ng ICE, malaki na ang ibinaba ng iligal na pagpasok sa bansa kumpara noong nakaraang taon. We've achieved record low illegal crossings between ports of entry. Border Patrol apprehensions along the southwest border totaled over 90,000 for the entire year. That's a number that used to represent a single month under the Biden administration. Daily encounters have dropped by 95%, averaging about 250 per day, compared to 5,000 a day during the Biden administration. Bukod dito, nahuli rin umano ng pamahalaan ng maraming illegal aliens na sangkot sa iba't ibang krimen sa bansa dahil sa ginagawang operasyon ng ICE. This has coincided with what DHS has been saying all along, that approximately 70% of illegal aliens arrested under President Trump have pending criminal charges and/or prior convictions, and these so-called non-violent crimes, drug trafficking, distribution of child porn, burglary, fraud, DUI, embezzlement, solicitation of a minor, and human smuggling, just to name a few.
Tiniyak naman ng White House na magpapatuloy ang Trump administration sa kampanya laban sa mga illegal migrants, lalo na sa may mga kasong kriminal. So the Trump administration will continue our focus on deporting all illegal aliens present in our country with a focus on the worst of the worst criminals. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatanggap ng papuri ang piloto ng Star Sky Aviation matapos itong iligtas na mailapag sa baybayin malapit sa paliparan ng Mogadishu ang eroplano na nakaranas ng aberya, kung saan lahat ng 55 sakay nito ay nakaligtas. Ayon sa Somalia Civil Aviation Authority, iniulat ng crew ng Fokker 50 ang problema ilang sandaling matapos ang kanilang take-off, kaya humiling itong makabalik. Ngunit hindi na nakahinto sa runway at umabot sa mababaw na bahagi ng dagat. Sa larawan na lumabas sa social media, makikita na ligtas na nakalabas ang mga pasahero at naglakad palayo sa eroplano at wala namang naitalang malubhang sugatan. Sinabi ng airline na malaking bagay ang maagat at kalmadong desisyon ng piloto upang matiyak ang kaligtasan ng lahat habang patuloy ang investigasyon sa sanhi ng technical problem. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nais paimbestigahan sa Kamara ang mga kumpanya at individual na konektado sa sex offender na si Jeffrey Epstein. Sa pamamagitan ito ng House Resolution number 762 na inihain ng Makabayan lawmakers. Ayon kay Gabriela Partiles Representative Sara Elago, hindi maaring pahintulutan ng pag-abuso sa ating labor force o mga institusyon na posibleng magbigay daan sa mga krimen laban sa kababaihan at kabataan. At tinatawagan po natin yung Committee on Public Information at ang Committee on Women and Gender Equality upang pangunahan ang investigasyon na ito. A recent report indicates that email exchanges from the Epstein files show that Epstein and his associates engaged a Philippine-based team to clean up his online image after his conviction as a sex offender. And the potential use of Filipino employees and digital infrastructures that could mask sexual exploitation of women and children underscores the need for legislative scrutiny and policy review to ensure that no elements within the Philippines are vulnerable to abuse, exploitation, or trafficking in persons, including in online context. Naniniwala si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen na hindi kabuang solusyon ng charter change o pagpapalit ng konstitusyon upang maresolba ang problema sa korupsyon sa bansa. Naging maugong muli ang pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas kasunod ng kasalukuyang estado ng politika sa Pilipinas. Ito ang balita ni Van Alvarez. At present, the idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. Hindi kabuuang solusyon kontra korupsyon ang pagpapalit ng konstitusyon. Ito ang sinabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen sa harap ng mga piskal ng bansa kahapon. Kasunod ito ng mga umuugong na pagsusulong ng charter change o pagpapalit sa 1987 Constitution. Kamakailan nagpakita ng pagsang-ayon si Senate President Tito Soto III sa Chacha matapos madismaya sa ruling ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Leonen, ano pa mang klase ng pagbabago ang mangyari sa saligang batas, hindi ito direktang tumutugon sa pinagmumulan ng korupsyon. No matter what political system we evolve into, it will always have a criminal justice system. Breaking out of these corrupt habits will require more than just regime or charter change.
Giit nito ang mas maiging sagot ay ang pagtugon sa malalim ng nakaugat na patronage politics sa bansa, kung saan karaniwan ang ginagawa ng mga halal na opisyal ng gobyerno na mailuklok sa pwesto ang kanilang mga taga-suporta at loyalista. Payo nito sa mga opisyal ng Office of the Ombudsman at mga kapwa nasa sangay ng hudikatura, maging aktibo sa pagbabantay, pag-iimbestiga, pag-usig at pag-uutos sa mga ahensya ng gobyerno na gawin kung ano ang tama. Powerful oligarchs, usually from the same political family, use their wealth, power, and influence to gain leverage in our nation's elections and stay in power. Patronage politics is also pervasive, further entrenching the privileging of connections over merit. Dagdag pa nito, kapag ang mga lider ay sumusunod sa batas at gumagawa ng tama, susunod din ang kanilang mga nasasakupan. Pagbibigay diin niya, mahalagang magsilbing mabuting halimbawa ang mga opisyal ng pamahalaan upang maiwasan ang katiwalian sa hanay ng mga empleyado. Sang-ayon rin dito si Ombudsman Remulla at plano pang gawing mas proactive ang kanyang ahensya sa pamamagitan ng paglalatag ng mga reforma. Pabigat ang kalaban ng Ombudsman. Corruption kasi maraming pera sa corruption. Kaya nakalaban namin pera. Kaya dapat nakaplano kami. Dapat we act with, as a team. And we're able to not only respond but to take initiatives to the people tungkol sa dapat mangyari sa ating lipunan. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Tinawag na fake news ng Malacanang ang kumakalat sa social media na may colon cancer si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng pagkatuklas na may diverticulitis si PBBM. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi dapat paniwalaan ang ganitong mga ulat na ang layon lamang ay sirain ng Pangulo at ang gobyerno. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Naibenta na ng Bureau of Customs ang controversial na Rolls-Royce sa pagmamayari ng mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Descaya. Nanalo sa bidding ng nasabing luxury vehicle ang may-ari ng Igorot Stone Kingdom Incorporated na si Engineer Pio Velasco. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Historical dito yung lugan. Ito ay lugan nga ipakita rin yung TV, in-feature da, nga kinatang dito yung akin bagi, Japot nagustuhan na din payong. So this is the Rolls-Royce Cullinan 2020 model. Nabili na ang isa sa mga kontrobersyal na sasakyan na pagmamay-ari ng mag-asawang sina Curly at Sara Descaya matapos ang isinagawang public auction kanina ng Bureau of Customs. Sa halagang 29 million pesos nanalo sa bidding ng Rolls-Royce Coliman si Engineer Pio Velasco na siya ring founder at CEO ng Igorot Stone Kingdom. Para kay Velasco, makasaysayan ang pagkakabili niya sa nasabing sasakyan. Hindi lamang sa presyo nito, kundi maging sa mga kontrobersiyang nakabalot sa nasabing luxury vehicle. Dati nang naging usap-usapan ang naturang sasakyan na pag-aari ng mag-asawang Descaya matapos sabihin ni Sara na ito ay kanilang binili dahil sa libreng payong na nakakabit sa pintuan nito. We were so lucky to be qualified na sumrat ito despite na nakaisistriktura, nakadarutin naglabasan tayo. But in honor dapat piman dito yung naigurot nga sumrat, kung may takitaan na ito yung lugan na worth 52 million. Nga, dati payong na. Bukod kay Engineer Velasco, kabilang rin sa registered bidders ng mga sasakyan na kasama sa auction ang TV host na si Willie Revillame. Gayon din ang kumpanyang R33 Car Exchange Corporation. Ayon pa kay Engineer Velasco, maaari nilang i-display ang nasabing Rolls-Royce sa Igorot Stone Kingdom para sa public viewing.
Ipinaliwanag rin ito na ang perang ipinambili sa nasabing luxury vehicle ay mula sa kanilang pamilya. Gayon din ang kontribusyon mula sa kanilang mga kaibigan. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang Department of Information and Communications Technology na napapanahon na para maglagay ng regulasyon para sa accessibility sa social media ang isang menor de edad. Samantala, inihayag naman ni DICT Secretary Henry Aguda na nangako ang mga social media platform heads ng kanilang pakikipagtulungan kontra fake news. Ito ang balita ni Benedict Samson. So, it's a matter of balance and timing. Ang kagandahan ngayon, feeling ko the timing tama lang. Panahon na para magpatupad ng regulasyon sa paggamit ng social media. Ito ang paniniwala ni Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda para magkaroon ng limitadong akses sa social media ang isang menor de edad o ang mga batang may edad 16 pababa. Una nang nagpatupad ng paghihigpit sa paggamit ng social media ang mga bansang tulad ng Australia, France at Spain. Medyo last year pa silang nag-regulate niyan. Hindi ganun katindi yung impact ng suicide, impact ng bullying, impact ng OSAEC. Tignan niyo yung nangyari sa social media. Hindi tayo nagre-regulate. Nararamdaman na natin yung impact, yung harm. Dagdag pa ng kalihim, kasabay dapat ng planong regulasyon ang pagkakaroon naman ng masusing verifikasyon kung menor de edad ba o nasa hustong gulang na ang isang social media user. Tinek namin kung pwede yung verified identity na nabanggit ni Senate President Soto rin, di ba? Na baka pwede 1:1 para ma-prevent natin yung trolling. Okay. So, nag-consultation kami dyan. Ang concern lang namin is yung ibang platform, para ma-verify yung identity mo sa platform nila, naniningil. $11 to $15. Para naman sa magulang na si Emma Rose Viloria, sang-ayon siya sa panukalang ito, lalo na sa panahon ngayon na walang restriksyon ng access ng isang menor de edad sa social media. Okay po yun. Kasi pagka nagkaroon ng restriction, yung mga anak ko, masyado na silang nakafocus dun sa pinapanood nila, lalo na sa social media, sa FB, talamak yung mga murahan, may mga masyadong rebellious yung mga pananalita nila, mga content na ginagawa sa panahon ngayon. Gayunman, hindi anya ito dapat lubusang ipagbawal sa mga kabataan, lalo dahil may mapapakinabangan pa rin naman dito. Yung social media na yan, ano yan parang guide din yan sa mga bata, lalo na sa pag-aaral nila. May mga nakukuha din naman silang mga activity dyan. Kasi ginagamit din nila yan sa school Gumagawa ng mga group page yung mga teacher nila. Diyan din sila diyan nila pinapasa yung mga minsang activity, lalo pagka asynchronous sila. Kasabay naman ng paggunita ng International Safer Internet Days kahapon, binigyang importansya ang paglaban ng pamahalaan kontra online sexual abuse or exploitation of children at ang child sexual abuse or exploitation materials. Okay sa atin yung freedom of expression, okay sa atin yung political talk. Pero as soon as maging delikado yan para sa mga bata at sa mga kababaihan, shutdown ka agad yan. Magalit na kung sino magalit. Yan yung nangyari po sa amin kay Grok. Samantala, inihayag din ni Secretary Aguda na nakausap na nila ang mga social media platform head at nangako ang mga ito ng pakikipagtulungan para labanan ang paglaganap ng fake news online. Ayon pa sa kalihim, kasama rin ito sa kanilang inimbitahan sa gagawing pagdinig ng Senado patungkol sa fake news. Pumunta kayo dito para makipag-usap kayo sa legislation. Kasi pag binalangkas nila yung batas at wala nung input nyo, baka magkaroon lang pa tayo ng problema. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaloob ng libreng sakay sa Sabado, February 14 ng Department of Transportation bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng ika-31 anibersaryo ng PhilHealth at National Health Insurance Month. Maaaring mag-avail ang lahat ng PhilHealth cardholder ng libreng sakay sa LRT2
at MRT3 mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Kinakailangan lamang magpakita ng physical card o digital ID upang makakuha ng single journey ticket o SJT. Ayon sa mga organizer, layo nitong makapagbigay ng dagdag na ginhawa at pasalamat sa mga miyembro ng PhilHealth. Nadagdagan pa ang bilang ng mga pulis na kinasuhan dahil sa pambubugbog sa mga bagong patrolman sa Lamitan City, Basilan on February 6. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, pinag-aaralan na ng PNP ang pagsasailalim sa mga ito sa preventive suspension habang isinasagawa ang investigasyon. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kaugnay po nung 77 na original na magtatanggap sa welcome rights, 54 na yung nakasuhan ng kriminal. Karagdagang 42 pulis ang panibagong kinasuhan ng Philippine National Police kaugnay ng nangyaring hazing sa Lamitan City, Basilan. Kasama ang naunang 12 pulis, nasa 54 na ang kabuuan ng mga pulis na nahaharap sa kasong kriminal kaugnay ng insidente. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, maaaring mas dumami pa ang bilang sa mga susunod na araw hanggat nagpapatuloy ang investigasyon. Ang mga nasampahan ng kaso ay iniligay na rin sa restrictive custody ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region. Pinapakita nito ang lalim at lawak ng naging paglabag at nais naming bigyan diin na ang Philippine National Police ay malinaw na polisiya ng zero tolerance kaugnay sa nasabing hazing. Sa naturang bilang, 13 ang nahaharap sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 Section 14, Paragraph B. Ang mga ito ang kasama sa nagplano o may direktang partisipasyon sa hazing. Ang parusa po na maaaring ipataw sa kanila ay reclusion perpetua or pagkakakulong sa loob ng 20 years and 1 day hanggang 40 years. Sila din po ay magbabayad po ng fine sa halaga na 2 million pesos. Kabilang dito ang police colonel na siyang commander ng Regional Mobile Force Battalion na hinihinalang nag-utos ng pambubugbog. Nasa 41 pulis naman ang mahaharap sa Section 14, Paragraph C ng nasabing batas. Ang mga itong sinasabing physically present habang isinasagawa ang hazing, subalit hindi sila kasama sa mga nagplano at walang partisipasyon sa pambubugbog. Sila po ay physically present sa pagsagawa ng hazing. Sila po ay maaring patawan ng parusa na reklusyon temporal or pagkakakulong po sa loob ng 12 years and 1 day hanggang 20 years po. At sila din po ay pagmumultahin ng 1 milyong peso. Ayon pa kay Brigadier General Tuanyo, pinag-aaralan na rin ng Police Regional Office BAR ang pagpapataw ng preventive suspension sa 54 na pulis na kasama sa sinampahan ng kaso. Yung mga 54 na under restrictive custody, dahil hindi naman ito ay penalty o parusa pa, sila ay patuloy natatanggap ng kanilang mga sweldo. Ang magiging epekto lamang nito, sila ay ma-account na maayos, sila ay nasa kampo. Ang preventive suspension ay pwedeng i-recommenda kapag nag-commence o nagsimula na yung administrative case nila na kung saan para hindi na sila magre-report sa kanilang mga duty at para hindi nila ma-impluwensyahan yung investigasyon na gumugulong po. Kaugnay nito, muli namang nanindigan ng PNP na walang puwang sa organisasyon, ang hazing at anumang kalintulad na karahasan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ngayon ng Philippine National Police ang pagsasampa ng reklamo laban sa content creator na si Norman Mangusin o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Mangusin ay nag-viral sa hindi otorisadong pagsusuot ng uniforme ng pulis, pagmumura at paghahamon ng suntukan kay Police Regional Office 2 Director, Police Brigadier General Antonio
Maralag Jr. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, posibleng maharap ang vlogger sa usurpation of authority at illegal use of uniforms or insignia na posibleng magresulta sa pagkakakulong. Kasama po yan, sir, sa mismong iniimbestigahan kung saan siya nakakumuha o paano siya nakapag-produce ng uniforme. Hindi naman po din importante bilang defense kung saan niya po kinuha kung kanino po uniforme. Ang importante po ito ay paglabag ng Article 179. Sa payag naman ng PRO2, iginiit ng mga ito na ang uniforme ng pulis ay hindi basta kasuotan dahil ito ay sagradong sagisag ng otoridad, disiplina at tapat na paglilingkod sa sambayanan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng investigasyon ng Anti-Cybercrime Group upang matiyak kung authentic ang larawan. Overloaded at hindi dumaan sa tamang proseso ang lulang cargo ng Ro-Ro vessel na lumubog sa karagatan ng Basilan, Kamakailan. Ito ang lumabas sa investigasyon sa sinapit ng MV Tricia Kirsten 3. Pinatatanggal na rin sa pwesto ang mga opisyal at tauhan ng Marina at Philippine Coast Guard na posibleng may kapabayaan sa nangyaring insidente. Ipinaaral na rin kung dapat sampahan din ng kasong kriminal ang mga naturang mga opisyal ng Marina at PCG at maging ang kumpanya na may-ari ng lumubog na Ro-Ro vessel. Ito ang balita ni Ryan Lacalale. Given these circumstances, ulitin ko po, this is an interim and partial report. But given these circumstances, naniniwala po kami na meron na kaming sapat na basehan to give sanctions not only to the ship owner but also to the Marina and PCG personnel. Samot-saring paglabag ang nakita ng Department of Transportation sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 noong January 26, base sa ulat ng investigasyon ng Maritime Industry Authority o Marina at ng Philippine Coast Guard o PCG. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, hahabulin nila ang may-ari ng barko, pati ang mga opisyal at tauhan ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na may nagawang kapabayaan kaya nangyari ang trahedya. Sa partial report na inilabas, posibleng overcapacity at overloading ang Ro-Ro dahil sa combined weight ng mga pasahero at rolling cargo na sakay nito. Ayon po sa report ng Marina at Coast Guard, ang isa po sa mga natukoy na potential causes sa paglubog ng barko ay yung sinasabi natin may posibilidad ng overcapacity at overloading. Ang overloading po, overcapacity, is the combined weight of the passengers and the rolling cargos versus dun sa actual na capacity na kayang buhatin ng barko. Hindi rin dumaan sa timbangan ng mga sakay na rolling cargos at estimasyon lamang ang ginawa. Ang mga tripulante ng Ro-Ro nakitaan din ng poor seamanship. Lumabas din po sa investigation na hindi dumaan ang mga rolling cargos tulad ng mga truck at motorsiklo sa weighing bridge doon sa Pantalan. Ibig sabihin, hindi po natimbang ito, wala tayong actual weight. Kundi ang meron lang tayo ay informal estimation. May nakita din po poor seamanship. Ibig sabihin yung competence ng mga tripulante. Lalo na nung nagsimulang pumasok yung tubig sa barko. Bukod dito, hindi nagtutugma ang bilang ng mga pasahero kumpara sa passenger manifest ng barko. Sabi ng DOTR chief, kahit nakitaan ng safety violation ng barko sa pre-departure pa lamang, pero pinatuloy pa rin ito sa paglalayag. At isa sa mga mas mabigat po na lumabas sa investigation report, itong vessel na to, itong MV Tricia Kirsten 3, meron na po itong safety deficiencies. Ganun pa man, nabigyan sila ng safety certificate o seaworthiness certificate. Ang gumagawa po nitong safety audit, sabihin natin pagdating dito sa vessel, ayon sa Marina,
ay ginagawa ito ng isang supposedly third-party provider, yung sinasabi nilang classification society. At ang pangalan po nito ay Orient Shipping Lines. Dahil dito, pinasibak sa pwesto at pinapakasuhan ng administratibo ang siyam na opisyal at tauhan ng Marina sa Region 9 sa pangunguna ng kanilang Regional Director. Gayon din ang 6 na PCG personnel ng Coast Guard Station sa Zamboanga sa pangunguna ng kanilang Station Commander at boarding team nito dahil sa posibleng kapabayaan. To place the people at the Region 9 Marina under preventive suspension. Ito po ay sina Regional Director, Engineer Sibal, Engineer Bibi, at Second Mate Kimigi. At yung mga ibang personnel doon na mga 8, pinasibak na rin po natin. Ganon din po sa Philippine Coast Guard. And the following personnel are the Station Commander of CGS Zamboanga, Lieutenant Commander Tristan Erejano, at yung sinasabi nating boarding team, yung the one that conducted the pre-departure inspection system, PO1 Turawini, PO3 Barreto, PO3 Asmawil, PO3 Muyo, all Philippine Coast Guard. Hindi anya magdadalawang isip ang DOTR na sampahan ng kasong kriminal ang mga ito kapag napatunayan ang matinding kapabayaan. Inatasan din ng DOTR ang Marina na magsampa ng kasong administratibo sa Allison Shipping Line upang matukoy kung tuluyang i-revoke ang prangkisa ng kumpanya. Maging ang mga tripulante ng MV Tricia Kirsten 3 na nakaligtas sa insidente ay kasama din sa sasampahan ng reklamo. Sa ngayon, suspendido ang kanilang Seaman's Identification Document. Maging ang accreditation ng Orient Shipping Line, third-party classification society na sumuri sa seaworthiness ng barko ay pinasuspindi rin. Pinapaaral naman ng DOTR ang pagsasampa ng criminal case laban sa mga opisyal ng kumpanya, may-ari ng lumubog na ro-ro vessel at mga tripulante nito. Inutusan din natin ang DOTR Legal na magipag-ugnayan sa Marina at Coast Guard upang aralin at paghandaan ang pagsasampa ng criminal case against officers, owners of Allison Shipping Lines, kasama na rin po ang mga tripulante. The survivors po, yung mga nakasurvive na tripulante. Isa sa puna ng DOTR, hindi anya dapat tinanggap ng Marina ang rekomendasyon ng Third Classification Society na siyang sumuri sa barko dahil mismong ang shipping line ang umupa sa kanila. Kaya kahit obvious naman anya ang mga paglabag ng barko sa safety standard ay nabigyan pa rin ito ng safety certificate. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigpit na nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa mga Pilipino laban sa pagtanggap ng overseas employment na maaaring magresulta sa recruitment para sumali sa Foreign Armed Forces kahit pa ito ay nakatago sa anyo ng regular civilian employment. Ayon sa ahensya, ang pakikilahok sa armed conflicts sa ibang bansa ay naglalagay sa mga Pilipino sa matinding panganib at maaaring magdulot ng mabigat na legal na pananagutan. Binigyan din ng DFA na ang ganitong uri ng recruitment ay maaaring lumabag sa batas ng Pilipinas at posibleng humantong sa pagkawala ng citizenship. Pinapayuhan ng mga nais magtrabaho abroad na beripikahin muna ang anumang job offer, gayon din ang ahensya at employers sa Department of Migrant Workers at mag-ingat laban sa mapanlinglang o illegal recruitment. Ipinagbili na ng Princess of Pop na si Britney Spears ang karapatan niya sa kanyang buong music catalog. Ibinenta niya ito
natin ang $200 million o katumbas ng halos 12 billion pesos sa independent publisher na Primary Wave. Una nang sinabi ng Oops, I Did It Again singer noong 2024 na hindi na siya babalik sa music industry matapos ang kanyang matagal na conservatorship. Hindi pa naglalabas ng opisyal na detalye ang Primary Wave tungkol sa kasunduan habang tumanggi ring magbigay ng pahayagang kampo ng singer. Si Spears ay kabilang sa pinakasikat na female artist sa buong mundo na kilala sa mga hit song nito na Lucky, Baby One More Time at Womanizer. Ang bentahan ng rights ay kasunod ng serye ng malalaking deal ng iba pang international musicians na nagbenta rin ng kanilang mga kanta at publishing rights. Dagdag kaalaman po. Narinig nyo na ba to? Gusto ko ng organic encounter. Pero ang tanong, prutas ba yan o relasyon? Alamin po natin. Ano po, mga di inaasahang pangyayari. Parang natural lang yung meeting nila. Ganun. Yeah. Hindi ko malaman ho. Hindi ko alam ba? Hindi ko alam yun. Ano po ba yun? Masyado busy kasi ako lagi. Friendly ako sa mga social media or sa mga... Ano po, may nakasalubong po kayo tapos nakuha niyo po yung ano niyo, yung attention niyo. Hindi yan health term at hindi rin tungkol sa pagkain ha. Uso yan ngayon sa social media lalo na sa dating at friendships. Kapag sinabing organic encounter, ibig sabihin natural kayong nagkakilala. Walang dating app, walang swipe, walang algorithm. Yung tipong nag-usap kayo kasi nandun kayo sa iisang lugar, hindi dahil ni-match kayo ng app. Ayon sa psychology, pagod na ang maraming tao sa forced connections online. Gusto ng utak natin yung mga bagay na hindi pilit. Kaya mas tumatagal sa memory ang mga encounter na biglaan at totoo. Parang chance meeting, mas may kwento. E paano ma-achieve ang organic encounter? Simple lang pero hindi madali. Lumabas ka, coffee shop, events, hobby groups. Bawasan ng phone kasi hindi ka makakakita ng tao kung screen ang kausap mo. At be present. Hindi kailangan ng pick-up line. Minsan, eye contact lang at simpleng hi. Ang organic encounter hindi po minamadali. Hindi po hinahanap, kundi kusang nangyayari. Dahil minsan, ang pinakatunay na koneksyon ay yung mga hindi pinaplano. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ito na po ang ating mga naging kausing ngayong araw po ng, ano ba ngayon? Miyerkules na. Oo, salamat po at shout out sa ating po mga kausing na sina Marivic Sales, Romer Rodriguez at Jinky Fronda. Gayon din kay Norma Albutra, Rudolph Rivera at Jordan Galvezon Gernade. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV pati na iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 119, 105 na nagsasabi, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.